Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Sinabi niya, drug addict. Recently lang, kailan lang to? Duterte, PBBM not included in the narco list. Hindi nyo pa nga napapatunayan yan eh. Hindi nyo nga dinala sa korte eh. Kahapon, hindi ho natin na itapik ito. Yung press ko ni Digonggong. And mga Kochero, mukhang if there's anything na dapat sabihin dito sa pinagsasabi ni Digonggong, ay napakawalang kwenta niyang tao. Imagine, nakailang balentong na ho siya sa kanya mga sinasabi. Nakakatawa nga ito mga DDMs na to, alam niyo kung bakit? Nakakailang balentong na si Digong sa kanyang mga sinasabi, pero itong mga DDMs, paniwalang-paniwala pa rin. Alam niyo kanina, may nag-send sa akin ng for the first time, ngayon ko lang uli pinanood si Carambola kasi matagal ko na silang hindi pinapanood. Ngayon ko lang uli narinig si Carambola. Mga DDS yun Mga DDS yun, except for one, yung dating congressman. So, kanina may nag-send sa akin na isang live stream lang, di ko alam kung today ba yun o kahapon. Siya rin mismo nagsabi, nakaka-turn off ang ginawa ni Sara. Imagine, isang tao na Duterte supporter, i-declare niya na siya ay na-turn off kay Sara dahil sa kanyang mga antics, sa kanyang mga recent antics na pinagagawa. Imagine, think about it mga Kochero, ganun kalaki ang impact ng kanyang death threat laban sa Pangulo. Ganun kalaki ang impact ng mga pinagsasasabi niya. Pati ho yung mga DDS, na-turn off na rin sila. Or at least ibang DDS, hindi naman lahat. May mga iba, may mga aanga-anga pa rin na pinipili pa rin nilang kahit pinagsisinungalingan sila ng baliktaran, happy pa rin sila. Oo, happy pa rin sila. And I personally, nalulungkot ako sa mga ganong Pilipino. Kasi alam nyo mga Kochero, hindi na po ito basta partido. Hindi na ho ito away partido, hindi na ho ito away politika. Lumalampas na ho ito dito sa awayang politika eh. Dinadamay na po kasi ang buong sambayan ng Pilipino. Dinadamay na po pati ang mga institusyon na alam natin na po protekta sa taong bayan. Lalo na yung military. Alam nyo, kawawa yung AF, kawawa ang ating kapulisan, kawawa yung ating military. Ang nakakabwisit dito, kung nag-aaway-aaway sila as politiko, walang problema eh. Kung ang away nila politika lang, kung nag-aaway-aaway sila as politiko, sabihan nilang adik si presidente, walang problema. Babalikan lang naman sila ni presidente. Sasagutin lang din naman sila ng mga tokhang kayo. O, di ba? Ganun na nangyari ng isang araw eh. Buti sana kung ganun. Kaso mga Kochero ngayon, meron ng pagtawag for insurrection. Gusto na nila makialam na ang military para saan? Dahil gusto nilang makabalik sa poder ng kapangyarihan. What kind of BS is that? Nananahimik yung taong bayan. Buti sana kung nagbabakbakan kayo, personal lang, walang problema eh. Kahit magsuntukan pa kayo, wala akong paki. Pero ang gusto nyo, i-destabilize ang buong bansa dahil sa katigasan ng mga mukha nyo. Dapat to si Digong kasuhanan ng sedition to eh. At the very least, inciting to sedition. Napakawawalang ya. Ang gusto nila, sirain ang ekonomiya natin, sirain ang national security, sirain ang lahat ng pwedeng sirain para lang makabalik sila sa pwesto. Yun lang naman ang end goal nito mga Kochero eh. Pag natanggal si PBBM sa kanyang posisyon, sinong maikinabang? Si Sara Duterte, di ba? Hindi kayo makapag-intay ng eleksyon. Hindi ko alam kung napanood nyo kagabi. Pero ito yung balita. Kaya sabi, Duterte asks military to protect the Constitution due to fractured governance. Ano ngayon ang tipaklo? Anong fractured governance ang pinagsasasabi nyo? Saan kayo nakakita ng fractured governance na napakababa ng unemployment rate? Fractured governance ba yun? Konti ang walang trabaho? Fractured governance ba? Na maraming negosyo ang pumapasok sa Pilipinas? Fractured governance ba na bumaba to 1.4% ang ating inflation? Yun ba yung fractured governance? What the hell are you smoking, Rodrigo Duterte? Kung gusto nyong bumalik sa kapangyarihan, kung gusto nyong pakita na meron pa kayong nationwide support, lumaban kayo sa eleksyon dahil yun ang constitutionally accepted na pamamaraan ng pagpapapalit ng ating leader sa Pilipinas. Daanin nyo sa eleksyon. Pinupuwersa nyo yung kamay ni PBBM na mag-declare ng martial law para masabi nyo, ayan na ang diktador, nag-martial law na. Anak kayo ng tipaklong, mga PI talaga kayo.
Nakakabwisit, idadamay nyo kami sa kalokohan nyo? Idadamay nyo ang kapayapaan ng Pilipinas para lang makabalik kayo sa kapangyarihan? Wala na kayong pinagkaiba sa NPA? Panoorin natin yung video. Pakinggan nyo. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mana, tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. Oh. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Oh, balik na naman tayo sa drug addict. Wala nang mapuntahan. Oh, wait, tingnan nyo ha. Napakawalang yata talaga nito matandang to. Kaya papakita ko sa inyo. Sinabi niya, drug addict. Recently lang, kailan lang to? 4 weeks ago. Tingnan yung sinabi niya. Duterte, PBBM not included in the narco list. Oh, ayan no. Balik na naman tayo sa issue ng drugs. Hindi nyo pa nga napapatunayan yan eh. Hindi nyo nga dinala sa korte eh. Why cannot you go to court at i-compel nyo ang presidente na magpa-drug test? Bakit di kayo pumunta sa sa lower house at mag-file kayo ng impeachment complaint? And don't give me the BS na syempre tao ng administrasyon yung Congress eh, pinsan ba naman yung Speaker of the House, etc. etc. Ganon kayo ka-weak? Kala ko ba malakas kayo? Kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi tambalos-los bata niya. Tinan. Ang laking kasinungalingan nung sinabi na yan ni Digong. Bakit hindi pwede makialam ang Supreme Court dahil sa separation of powers? Merong legal process. Meron ho tayong prosesong legal. Meron hong legal remedies na available kay Zuleika Lopez, kay Sara Duterte, kung gusto talaga nila na kontrahin ang ginagawa ng lower house. Pwede ho silang mag-file ng petition for certiorari tsaka petition for prohibition. TRO basically. Pwede ho nilang gawin yun. Bakit ayaw ho nila mag-file? Kasi mapapahiya sila. Palusot lang nila, mga kakotsero, sabihin na walang hustisya sa Pilipinas, walang hustisya. No! There is a functioning judicial system. Meron po tayong maayos sa sistema ng gobyerno. Pero kasi hindi nila magamit yung remedy kasi number 1, mawawalan sila ng pang-grandstand. Pangalawa, wala silang case. Kasi kung meron ho silang kaso, noon pa ho nila ginawa. Kaso wala. Tao lang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. Mga abogado naman to mga to, alam naman nilang lahat yan. There is a fractured governance. No, you just have a fractured mind. You're insane. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. It's insane, man. Walang makakorek yan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can. It's a long process mapapil sa Supreme Court unless. Oh, ayun. Yun kasi mga kotsero, ayaw nila ng proseso. Ang gusto nila ora-orada, gusto nila puwersahan, parang ginawa ni Sara Duterte. Ayaw nila ng proseso. Kasi alam nila, pag dinala nila sa Supreme Court, pag-aaralan yan. Pag-aaralan nila yan ng maayos. Pag dinala yan sa Supreme Court, titignan ng Supreme Court, ano ba yung laman ng inyong kaso? Kung meron ba kayong basihan? Ayaw nila nun. Ang gusto nila, ora-orada. Ang gusto nila, ipuwersa yung kanilang sarili. So, sino ngayon ang gumagawa ng illegal act? Sino ngayon ang gumagawa ng mga bagay na unconstitutional? Ayan, yung mamang yan. At saka yung mga anak niya, anak ka ng tipaklong. Diyos ko, nakakagalit. Tapos ang gusto nila, sumama tayo sa kanila. What the hell? Bakit kami susuporta sa isang bagay na alam na namin na illegal in the first place? So mga kutsero, ito lang yung akin. Ulitin ko to. Walang problema sa akin, magbangayan sila sa politika, etc. etc. Diba? Mag-away-away kayo. Walang problema. Huwag nyo lang idamay. Huwag nyo lang idamay ang mga sibilyan. Kawawa naman kami. Ginagawa nyo kaming panangga. Huwag nyong idamay ang security sector.
Huwag nyo idamay ang AFP, huwag nyo idamay ang PNP, huwag nyo idamay ang lahat ng security sector. Kung gusto nyo mag-away, mag-away-away kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Dadamay nyo kami.